Paano ba? 8 tips kung paano tanggapin ang mahal mo. Pero bago ang lahat, please like, follow, and subscribe sa ating YouTube channel. And para sa iyong mga requested topics, maaari lang na i-comment ang inyong mga ideas. Okay, let's get back to the video. Ang ating tip number 1. Tanggapin ang kanyang pagkatao. Yes, tanggapin na walang perpekto sa mundo at walang perpektong tao. Lahat ng tao ay pwedeng magkamali at lahat ng tao ay pwedeng magbagong buhay sa pagkakamaling ito. Gayun din, ang lahat ay nilikha ng magkakaiba at walang pagkakatulad. Maaring may mga pagkakataon na magkakasundo kayo, ngunit kinakailangan mo ring isaisip at maging bukas sa pagkakataon na hindi kayo magkakaunawaan. Pahalagahan ang personalidad na nagustuhan mo sa kanya, na sa 1,000 rason para ayawan mo siya ay piliin mo ang kaisa-isang rason kung bakit mo siya minahal. Sa ating tip number 2, gumugol ng oras na magkasama. Sabi nga nila, ang tamang spelling ng love ay T-I-M-E. Time. Kapag mahal mo ang isang tao, kusa mo siyang bibigyan ng oras na kahit hindi siya humingi, magbibigay ka pa rin. Gaano ka man kaabala sa trabaho, paaralan o sa iyong ginagawa, maglalaan ka pa rin ng oras para makasama mo siya. At syempre, magkaroon kayo ng oras para sa isa't isa. Makakatulong din ang pagbabonding upang mas makilala mo ng lubusan ang partner mo. Nagkakaroon kayo ng emotional at mas malalim na connection sa pamamagitan ng palagiang kumustahan at pag-uusap. Kaya sa bawat isa na merong kapartner, wag na wag kang mawawalan ng time. Importanteng mag-spend time ka sa iyong loved one. Tip number 3. Ipahayag ang pasasalamat, pagmamahal, at pagpapahalaga. Ika nga, kulang ang salita kung walang gawa. Baliwala rin ang ibinibigay mong pagmamahal kung hindi mo naman nililinaw sa kanya ang iyong intensyon. Mawawala ng saysay ang lahat ng effort mo kung hindi mo naman kinukumpirma ang iyong ikinikilos sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya kung ano ba ang nararamdaman mo. Ang simpleng pagbibigay compliment ay makatutulong para mabuhayan ng loob ang taong mahal mo. Sa pamamagitan din ng pagpapasalamat ay ipinapakita mong na-appreciate mo siya, na mahalaga siya sa iyo at hindi nababaliwala ang presensya niya para sa iyo. Hindi naman kailangan na bongga at mabulaklak ang salitang gagamitin mo para maipakita mo sa kanya. Ang simpleng love letter lang ay pwede na. Maging ang pagsasabi ng thank you, I love you, at I appreciate you ay may mga kakaibang epekto para sa kanya. Kaya sa ating tip number 4, maging committed. Ang label ay maituturing na mahalaga sa isang relasyon. Ito rin ang nagdidikta ng hangganan at limitasyon nyo bilang magkarelasyon. Kung mahal mo, bibigyan mo ng label. Magiging madali na para sa iyo ang bigyan siya ng label dahil mahal mo naman. Hindi ka magdadalawang isip na bigyan siya ng karapatan na maging sayo at ikaw sa kanya. Dahil mahal mo naman siya at mahalaga siya sa'yo. Ibig lamang din sabihin nito ay nagtitiwala ka sa inyong relasyon. Hinahayaan mo ang sarili mo na
maging invested sa kanya. Tinatanggap mo siya at tinatanggap ka niya. Meron na kayong pagkakaintindihan sa mga bagay-bagay. Sa ating tip number 4 na maging committed, napaka-importante na linawin mo ang iyong intensyon at pangatawanan na ikaw ay committed sa isang relasyon. Ito ang ilan sa mga basihan kung bakit tumatagal at nagiging successful ang isang relationship. At para sa ating tip number 5, pag-isipan ng mabuti ang iyong mga saloobin. Kahit na magpakita ka ng pagmamahal, pag-unawa, at pagtanggap sa iyong mahal, ay hindi maiiwasan at may mga pagkakataon pa rin na mababagabag ka sa iyong relasyon. Tandaan, hindi mo mababago ang ibang tao. Ang tanging mababago mo lang ay ang iyong sarili at ang reaksyon ng mga taong nasa paligid mo. Sa halip na patuloy na panindigan ang iyong saloobin at pagpipilit na mabago ang partner mo, subukan mo na lamang tanggapin na hindi mo na mababago ang iyong kasintahan nang naaayon lamang sa gusto mo. Sa ating tip number 6, alamin at unawain ang kanilang kwento. Yes, minsan hindi mo maiintindihan ang mga bagay na ginagawa nila, lalong-lalo na kapag hindi mo naman nararanasan ang nararanasan ng ibang tao. Dapat mong malaman kung ano ang kanilang pinanggagalingan at kung bakit nila ginagawa ang mga bagay na ito. Intindihin o unawain sila. Alamin ang mga kwento at igalang mo ang kanilang nararamdaman. Huwag basta-bastang husgahan. Sa ating tip number 7, unawain na ang kanilang nakaraan ay hindi tumutukoy sa kanilang kasalukuyan. Marami sa isang partnership or sa isang relationship na pinagbabasihan ang history or ang background ng kanyang kapartner. Madalas ay dinadala kung ano ang nakaraan sa kasalukuyan. Pero most of the time, kung ano man ang mga past experiences ng iyong kapareha or ng iyong ka-relationship, ito ay nagsisilbing lesson sa kanila. Kumbaga, ito yung nagiging dahilan kung ba't sila nagiging better as a person. Kaya most likely sila ay nakapag-move on or nagbago na dun sa kanilang nakaugalian. Ika nga, past is past. Hindi na dapat binabalikan pa ang nakaraan na. Kung ano man ang ginawa nila noon ay wala nang kinalaman sa kung anong meron sila ngayon, lalong-lalo na sa relasyon. Ang mga tao ay nagbabago at pinapayagan silang magpatawad sa mga pagkakamali at masamang bagay na nagawa nila noon. Ang kanyang nakaraan ay maaring isang bahagi ng kung ano at sino siya. Ngunit hindi mo dapat siya husgahan dahil dito. Ang maaari mo lamang gawin ay iparamdam sa kanya na tinatanggap mo siya kung ano at sino siya ngayon. Sa ating tip number 8 and last tip, ipagmalaki ang kanyang pagbabago. Be proud. Take pride. Ipakita mo na na-appreciate mo ang kanyang change. Change for the better. Ipagmalaki mo ang iyong kasintahan. Kung ano ang pinagbago niya mula noon hanggang ngayon. Huwag kang matakot na i-flex at ipagmayabang siya. Ang pag-alam ng kanyang nakaraan at ng kanyang mga kwento na buong tapang niyang hinarap ay dapat lang bigyan ng papuri dahil ito'y nakamit niya. Ang pinakamahusay na paraan ng pagtanggap sa isang tao para sa kung sino siya ay pagiging masaya sa kanyang mga nagawa at ipakita sa mundo na ipinagmamalaki mo siya.
Yung achievements ng isang tao, hindi yan nasusukat na kailangan sobrang laki bago purihin. Minsan kahit yung mga small wins at mga small changes ay magandang iparamdam na na-appreciate natin sila. And at its best, maganda kung naikukwento rin natin sa iba. Kumbaga, iba nga yung feeling kapag ipinagmamalaki ka ng partner mo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Masarap sa feeling namin na andyan kayo at nagla-like and share. Lalong-lalo na kapag nagko-comment kayo sa inyong mga ideas and sa inyong mga experiences. Sabi nga nila, sharing is caring. Kaya para sa ating mga bagong viewers, please do like and share our videos and subscribe para sa mga more videos na maaari nyo pang matutunan at makuhanan ng information. Once again, maraming salamat po and kita-kits tayo sa mga susunod na future videos.